So, open bycam. Okay, andyan tayong lahat. At the end of the day, mga kapatid, ano po, halimbawa lang dito, matapos yung pambansang budget dun sa bycam, yung ikaw ba magbabantay dyan hanggat sa printing? I mean, sorry po no, for being cynical. Kasi nga, sa mga nagdaang araw, nakakahanap sila at nakakahanap ng kaparaanan para ho sila magtagumpay sa kanilang mga binabalak. At long consecutive term. Ngayon, di ba? Nakadalawa ako sa aking distrito. Si Yeda yan. Alright. Nakatatlo ako sa aking distrito. Oo, nakatatlo. Lipat ako sa party list. Oo. Kasi Hindi daw counted yun. Iba ito, hindi counted to. Hindi daw counted party list kasi. Oo. O di nakaupo sa ika-4. O di lalabas dyan, pwede ka na sa ika-4. Oo. Di So ganun pag na lang ang naka-ika-4 gagawin ka ng naman iba. doon, babalik Oo. ka sa distrito mo. After nung another 3 years, balik district ka ulit. Okay. Hala ka, Manong Ted, binanata na naman itong si Tambaloslos. Paano ba naman kasi, lahat na lang nalulusutan. Ang sabaykam, nalusutan. Pangatlong termino ng kanyang asawa, lusot pa rin. Sa kumilik, pinalusot ni George Garcia. Panoorin natin tong si Manong Ted. At mag-reaction din tayo sa video ni Kabibig. Dahil itong si Tambaloslos ay nagpa-pre-over. Nagtawag ng mga masamang espiritu. Panoorin muna natin si Manong Ted. Pahinga ng konti tapos banat ulit sa paghahanap buhay. Bawal tayong Opo. mapagod. Oo, tsaka Wala tayong yung- budget insertion. Saka yung mga sinasabi nga mga bagay pong pwede ba ho nating baguhin? Pwede pa ba? Well, ang sabi nga nila kapag ho tayo ay naging tahimik lamang sa mga bagay-bagay na dapat nang baguhin, ito po mga taong ito ay talaga hong hindi rin magbabago. Ay, sinabi mo pa. Sabi nga ni Sige. Ma'am Shelo Magno, diba? Sabi ni Profesora, Ano sabi niya? importante na patuloy na nag-iingay sa mga bagay-bagay. Kasi nakikita din no mga nailuklok natin na pag pinag-uusapan, may sagot sila agad eh. Halimbawa na lang yung open bycam na pinag-uusapan, na i-post yan ni Ma'am Shelo dun sa kanyang Facebook page, and then days after, may sagot na agad. Itong kongreso, yun na nga, kaliwat kanan, nagpapa-open bycam. Opo. Pero alam niyo itong open bycam na advocacy ngayon ng marami at mukha pong ang iba ay nagpapakitang gilas at sinasabi po na hindi kami na mangunguna dito, mga resolution, etc. Hintayin natin kasi mawalang Ayan. Sige na baby, hintayin natin. Hintayin natin, Kung ito ba ay chika lang Kasi- o matuloy Banatan kaya. mo na, Ted. alam niyo, sorry po kasi alam mo yung 'di ba yung may tagas. Yung tagas, 'di ba? Aaron, no? Erwin, yung mga tagas, no? Yung tagas, tumatagas 'yan kasi nakakahanap ng butas. Naghahanap yan ng dadaanan. Oo, Naghahanap yan kumbaga ng kaparaanan. Hindi ba? So, open bycam. Okay, andyan tayong lahat. At the end of the day, mga kapatid, ano po, halimbawa lang dito, matapos yung pambansang budget dun sa bycam, yung ikaw ba magbabantay dyan hanggat sa printing? I mean, sorry po no, for being cynical. Kasi nga, sa mga nagdaang araw, nakakahanap sila at nakakahanap ng kaparaanan para ho sila magtagumpay sa kanilang mga binabalak. Ayoko sabihin na mga maitim na mga binabalak, ha? Di po ba? Kaya tama po, Kahit magbantay minsan tayo. wala ng way, nakakahanap pa sila ng way. Halimbawa. O kaya ito. kahit walang butas, gagawa sila ng butas para may daanan. Tama, mali. Halimbawa dito, yung klarong provision sa ating saligang batas, di ba? Yung, no member of the House of Representatives, di ba? Walang anong sino man pong miyembro ng Kamara de Representante ang manunungkulan ng 3 sunod-sunod na termino. Alright, so the intent and the spirit of the law and of the Constitution, klaro, di ba? Nasa ganun, iba naman, di ba? Oo. Give chance to others, ika nga. 3 consecutive term. Ngayon, di ba? Nakadalawa ako sa aking distrito. Si Yeda yan. Alright. Nakatatlo ako sa aking distrito. Oo, nakatatlo. Lipat ako sa party list. Oo. Kasi Hindi daw counted nakatira, yun. iba ito, hindi counted to. Hindi daw counted party list kasi. Oo. O di Pero- nakaupo sa ika-4. O di lalabas dyan, pwede ka na sa ika-4. Oo. Di So ganun pag na lang ang naka-ika-4 gagawin ka ng naman iba. doon, babalik Oo. ka sa distrito mo. After nung another 3 years, balik district ka ulit. Okay. Pag natapos ka ulit sa district, Balik balik ka na naman sa party list. Ngayon po, ilan ang magkakamag-anak? Tatay ako, party list ako. Si Tambi. Ako, distrito ko. Ilan po yung asawa ko, distrito, ako, party list. Ilan po yung anak, apo, etc. Ilan sila ngayon na nandidiyan? Ang sabi nga sa report ni Jairus Mondok sa kanyang column nitong nagdaang Miyerkules, 80%
ang nakaupo ngayon diyan sa Kongreso ang nasa dinastiya, with all due respect. Ano ho? So, you know what I'm saying? Ito ho yun eh. Kapag ho talaga, di ba? Kapag ho talaga, ay naku, sorry medyo... Ikaw naman ituloy mo na, wag mo kami binibitin. Kapag Hindi, ho sorry, talaga, kasi nga, ang mga aga-aga issue-itik. Sorry, ang aga-aga, gagalitan na naman natin itong mga kababayan Hindi natin. naman. Minsan Although, nga parang sanay na sila. Pero alam niyo mga kapatid, sorry, ito lang ho naman ang laban natin dito eh. Opo, ito hong sabihin po ang ating hinanaing eh. Kasi nga tayong lahat nagpapagal dito, no work, no pay tayo, di ba? Freedom of speech. Opo. Freedom na ihayag natin yung pagkadismaya natin sa Kapag nangyayari. ho talaga walang hiya ang isang tao, walang hiya talaga yan. Hindi ba? So, hindi mahihiya. Wala tayong magagawa dyan. dapat di ba? baguhin mo yung Wala thing. nang, alam yun, wala nang kahihiyan, wala nang delikadesa, wala na ho. Hindi na ho iniisip ang anyway, yun. Babaguhin mo yung Think About Okay. It episode mo. Ano yun? Kasi yung Think About It episode mo kahapon, anong Wednesday, mahiya kaya ang mga walang hiya, pero ngayon sa sinabi mo, hindi nahihiya ang mga walang hiya, erektahin mo na. Walang hiya ang mga walang hiya. Ang kapal ng mukha mo! Ang ganda nga sana ng Friday ko ngayon. Kaya Ba't mo ako nga, dinadala sumakit sa ang ganyan? batok mo. Sorry, Dala sa naalala ganyang mo na usap. naman kasi. Narinig mo yung open buy kami. Sige, mag-boss max ka muna para ikaw ay kumalma. Batang ito talaga. Inuuto mo na ako, baliktad na. Mga kapatid, ating po mga balita ay handang-handa at mamaya po may mga importante pa rin po tayong panayam para po sa mga isyong pambayan. But definitely, tayo po nagbibigay pugay ngayon sa lahat po ng ating nakapakinig, mga taxi driver na hindi po nakaka-boundary. Ang iba po ay naghihintay pa ng mga huling pasahero para po maka-boundary. Sa lahat po ng UV Express drivers, sa lahat po ng mga nasa palengke ngayon, mga pamunta po sa opisina, maganda umaga po sa inyong lahat. Tandaan po natin napakainam po niyan. Gawin niyo pong inspirasyon, ang ating pong mga anak, ang ating mga pamilya, ang ating mga apo, para po sa ating pag-uwi sa bahay, mga kapatid, ikaw ay makapagsasabi mismo sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa iyong Panginoon na you have done well and you have done so much with integrity. Amen. Hindi ka Okay. mahihiya dahil ang Opo. pinapakain mo sa iyong pamilya galing sa hirap. At ang iyong kasuotan, mga kapatid, ay pinaghirapan mo din. Amen. Ang iyong minamaneho ay hinuhulugan mo. Amen. Ang iyong tinitirhan ay hinuhulugan mo. Check. Ang lahat ay pinagpapagalan mo. Check na check. Ang mga walang niya tulog. Huwag natin sila. Tulog pa si Tambaluslos. Okay. Mamaya pabangon yan. Mamaya pabangon ng mga yan. Siyempre, ikaw naman, Baka nga ang iba nasa bakasyon pa eh. Hello. Punta tayo doon sa video ni Kabibig at mag-comment tayo dito. On YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ka with evidence. Anong nangyari kay Martin Romualdez? May masamang nangyari ba kay Martin Romualdez? Yan ang tanong ng maraming netizen. At tapos meron lang, pray for the speaker. Hala? Ano nangyari sa speaker natin? May nakita ako ba na post, mga Kabibig, kung saan parang there's something fishy going on with the speaker or ano ba, nagkasakit ba siya? Ito ang nakita ko, Kabibig, this morning, na-shock na lang ako, ito nangyari. Yan pray for the speaker, Romualdez. Hindi malinaw kung may karamdaman o anong dahilan ng pray-over. Pero usap-usapan ang litrato kung saan makikita si House Speaker na tila isinasa ilalim sa isang matinding spiritual operation laban sa disturbance ng kaluluwa. Ano ba talagang nangyari? Disturbance ng kaluluwa. Bakit may mga pumapasok na kaluluwa sa kanyang sa buhay niya? Kaya ang mga tao ngayon ay nawindang kung bakit may mga pa-pre-over naman. Ano ba? Ano nangyari sa Kongreso? Baka tama din si Duke Frasco na hindi na niya naintindihan ang leadership sa Kamara ngayon na kailangan talaga ng pagbabago sa Kamara. Knowing si Albi Benitez, si Toby Tiangco, at saka itong si Duke Frasco ay nagsanipuwersa para ipupush ang pagbabago sa Kamara at lalo na sa leadership. Baka ito ang rason, Kabibig, kung bakit nagpapapre-over si Speaker Martin Romualdez kasi hindi niya makakayanan ang bagsik ng 3 taong ito. Ang sanipuwersa ni Tiangco, Frasco at ni Benitez. Naku, delikado yan, Speaker. Kung hindi mo kaya silang 3. O eto pa ang mga karagdagang pictures, mga Bibig, na talagang pinuna ng mga netizen ngayon na ano bang nangyari? Kailangan ba talagang i-pray over ang ating Speaker? At kung magpa-pray over siya, dapat ba talaga may pa-picture? Naku, baka Kabibig, gusto lang talaga nila ano ba? Kailangan lang talaga ni Speaker Martin Romualdez ng gabay sa Father, sa God, para Nako, si Abanti pala yan.
Kung ganyan man lang, hindi sila nagtawag sila ng mga masamang espiritu. Itong ganito, nagtawag yan ng mga masamang espiritu. Bakit ko nasabi? Doon pa lang, nagpa-picture kayo at nagganyan-ganyan kayo, nandyan pa si Abante, nagtawag na kayo ng mga masamang espiritu. Kasi, maraming galit kay Abante, lalo na yung pina-pre-over nila, si Tambaroslos. Maraming bad comment dyan. Marami ng espiritong darating na masama. Para maipagpatuloy niya ang magandang nasimulan kasi mataas ang trust rating ni speaker ayon sa sa Okta Research. At yan mga kabibig, yan grabe, ang daming pastor, 'di ba? Hala, nangyari dito kabibig? O tingnan niyo. Hala, I think ito si Bini Abante ba to? Oo mga kabibig. Pina-pre-over nila si pastor. Wala namang masama sa pre-over mga kabibig. Actually, that will be a good sign. Walang masama dyan. Walang masama sa pre-over. Kung nasa pribadong kwarto kayo, kayo lang. Walang ibang tao. Walang kamera. Pag may kamera, pakitang tao na yan. Bad na yan. Oo, bad na yan. Pakitang tao, bad yan. Kailan ba naging mabuti ang pakitang tao? Bad na yan. Nagtawag na sila ng masamang espiritu dyan. Na talagang takot sa Diyos, takot magkasala ang speaker, takot siya sa korupsyon, takot siya sa mga masasamang espiritu na pwedeng pumasok sa kanyang isip at puso at katawan na pwedeng magkagawa siya ng masama sa budget ng gobyerno. So at least na lang sa pag-start ng 20th Congress, meron nang nag-pre-over sa kanya. Pero ang iba't ibang reaction ang nakukuha nila. Sabi dito ng iba, nako, kahit ano pang klaseng pre-over yan, hindi talaga yan magbabago ang pagkatao ni Martin Romualdez. Uy, grabe naman kayo. Ito, disturb si Martin Romualdez. Dangerous prayers daw yan. Ampo na unta, ugma, dili na makamay. Pray for the crocodile. Yan. Mga masamang dumating sa kanila. Dapat kasi, kung magdasal kayo, nasa pribadong kwarto kayo lang, walang kamera, walang ibang tao. Hindi, ngayon, nagtawag kayo ng mga masamang espiritu. O kayo dyan, mga kababayan, ano ang comment nyo sa video natin?